1, 2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo, fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Sunday. Have a blessed Sunday sa atin lahat ng bonggang-bongga. At hindi lang yan, syempre, gusto ko rin magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat po sa pagmamahal at support na binibigay ninyo. At saka, syempre, sa lahat naman ng makasolid na Mama Sam dyan na laging tumututok dito, araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyong lahat. Kaya naman ngayong araw na to, marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, huwag na nating patagalin ang ating mga chika na nakakaloka. So ito nga, para sa una nating chika, ay nako, pinag-uusapan ngayon sa social media na mainit. Siyempre, ang mga update dito sa mundo ng pageantry. So para sa una nating chika, ito nga, siyempre, ang Miss Grand All-Stars, may second edition na. So magaganap ang kanilang second edition this coming December 12, 2026. Anong chika mo dito, Mama Sam? Well, ang chika ko dyan ay bongga. Bongga. Di ba? So, yung iba, nagugulat ako kasi may mga post na parang, ano ba yan? Ang bilis naman. Agad-agad, may mga ganun akong naririnig. Alam nyo guys, from the beginning naman, sinabi naman nila to na hindi to annual pageant. So, ibig sabihin, hindi siya every year. So, magaganap siya twice a year. So, 2 beses sa isang taon. So, tatagal lang ang reigning ng Reyna dito ay every 6 months kasi magiging depending siya, challenger sa susunod na mga magiging kandidata dito. And then, 3 beses siya sasali kasi syempre, kung mananalo siya sa unang pagkakataon, sa pangalawang pagkakataon, at sa pangatlong pagkakataon, doon pa lang niya makukuha ang $1 million. So, ito ang pangalawang pagkakataon na sasalihan ni Vanessa Pulgarin, kung saan talaga naman nakaka-challenge para kay Vanessa ang competition ng MGI All-Stars. So, nanalo na siya ng $100,000. And then, pag nanalo uli siya sa second edition, makakakuha uli siya ng $100,000. And then, doon sa pangatlo, ayun na, doon na niya makukuha ang $1 million. Ang tanong, manalo kaya si Pulgarin hanggang sa pangatlong pagkakataon? Yan yung aabangan natin. So, second edition ay magaganap sa December. Actually, guys, sa totoo lang, dapat nga ito, 3 beses sa isang taon, sa totoo lang. So, parang mabilis yung facing. Parang yung, kumbaga, yung reigning queen, 1 taon talaga siya. Pero tatagal siya na 1.5 year. Di ba? Okay na yung twice a year kasi na sa twice a year na nagrereklamo kayo eh. Doon pa kaya sa 3 beses sa isang taon, di ba? Kung ako ay masusunod kasi dapat every 3 months o kaya every 4 months sa loob ng isang taon. So, yun. Every 4 months. So, parang 1 year and 2 months. Ganon. Kasi, syempre, para sa huling taon, makukuha niya na yung 100 million. Di ba? So, yun. Pero, sige, tignan natin kung ano ang mangyayari dito sa MGI All-Stars sa second edition. So, are you excited? Dapat na-excite kayo kasi it's a game pageant, di ba? So, yon. So,
let's see kung sino-sino ang mga magsisalihan dyan at kung ano nga ba ang magaganap sa competition ng MGI All-Star. Tingnan ninyo, tatagal kaya to? So yon, so para naman sa sumunod natin chika, bagong pambato ng Saraburi sa Miss Universe Thailand. Kinaronahan na kagabi. So ito nga ay si Kotchaporn Hokkin. Oho. So ano bang masasabi ko sa ganda niya? Ito ba ay banta para sa ating kandidata? Pwede ba siyang manalo ng Miss Universe Thailand? So nakaraang taon ang nanalong Saraburi ay si Vina, kung saan siya ang nag-compete ng Miss Universe, and then siya din ay naging first runner-up sa Miss Universe. Well, ang masasabi ko, depende sa magiging laro niya sa Miss Universe Thailand na gagawin sa next month. And then, maganda. Kung ganda ang pag-uusapan, maganda siya, pero hindi ganun katangkadan. Morena beauty, pero parang feeling ko foreigner din. Hindi ko napanood ang Miss Saraburi last night, pero masasabi ko naman na, oy, mukhang may laban ang kapalit ni Vina sa bilang pambato ng Saraburi. So may laban na naman ang Saraburi sa Miss Universe Thailand. So parang feeling ko kaya nito makarating sa top 5. And then ano daw ang masasabi ko sa eksena ni Vina last night? Well, ang masasabi ko, hindi ako impressive doon sa ipinakita niyang dance move. Yung alam mo yun, yung parang walang talent si Vina, hindi marunong sumayaw, hindi marunong kumanta. Yung parang ano ba Vina? Oo, parang pagkausap mo, hindi ganun ka-active. But I love Vina ha, sa totoo lang. Ayokong maging kay Vina. Pero sa totoo lang, minsan iniisip ko, ano pa talagang talent ni Vina? Pagsasayaw, hindi ganun kabongga. Tapos parang gagalaw na lang, hindi pa magalaw ng maigi. Tapos kanta, hindi ko naman marinig kumanta. For sure, hindi rin marunong kumanta. Di ba? Tapos tahimik lang si Vina. So yun, so naloloka ako minsan kay Vina. But congratulations kasi bonggang ibinigay sa kanyang opening show dito sa Miss Saraburi 2026. Iba talaga ang Saraburi, no? Mula yung hinawakan niya ng bagong organization. Dati, yan kung kani-kanino lang. Pero mula nung hinawakan ni Doktora ay bumongga talaga ang Saraburi competition. Para siyang national pageant na. Imagine ha, provincial pa lang to, di ba? So yon, and congratulations syempre. At para naman sa sumunod natin chika, ito nga hindi nakaligtas. Damit ni Vina, isinuot na ni Yamilex sa Miss Grand All-Stars. Ayun nga, so may mga chika-chika na ang damit ni Vina ay nakita na kay Yamilex noong Miss Grand All-Star. Sabing ganon, ano ba? Ito ba talaga yung choice ni Vina o magkamukha lang? Baka maraming klase. Yung kumbaga parang maraming damit na ganyan. Tapos may size M, may size L, ganon. So yun. So hindi ko alam. So wala namang masama kung sinuot uli ni Vina. Parang iniisip ko nga, ano bang pinagkaiba nung damit? Parang halos parehas lang, na wala lang yung color blue. Ay, yun meron din. Pero kung sinuot na to ni Yamilex, wala naman tayong magagawa. Gustong suotin ni Vina. Parang pili ko si Vina ang unang nagsuot, kung hindi ako nagkakamali, na sinuot ni Yamilex, di ba? Tapos sinuot uli ni Vina. So, yon. So, wala namang masama kung nagpalitan sila ng damit. At isang damit ang sinuot nila. Sabi ko nga, baka kasi may size L, may size M. Ganon. Yung parang ganito lang, yellow t-shirt. So, maraming ganito na yellow t-shirt na ganito din. Tapos may size M, tapos may size L. Ganon! Nakakaloka. Huwag na natin kasi siya masyadong isipin kasi nakaka-stress. Pero ito ang sumunod na chika. Ang Miss Grand All-Stars Queen ay pupunta ng Pilipinas sa June 9. Malapit na. Sa next week. Tuesday. Tapos magtatagal siya hanggang June 12. So babalik siya ng Thailand ng June 13. Ang bongga. Di ba? Ayan, sa mga gustong makita, syempre ang ganda ni Vanessa Fulgarin. So makikita na ninyo si Vanessa kasi meron siyang activity na gagawin dyan sa Pilipinas. Hindi ko alam kung anong activity. Parang alam ko June 12, Araw ng Kalayaan. At ayun, so hindi ko alam kung ano yung eksena nila dyan. But congratulations, syempre kay Fulgarin dahil alam mo yon, grabe yung activity niya, grabe yung eksena niya. Dito pinapatunayan na iba talaga ang level ng
MGI All-Stars in terms of, syempre, sa mga activity ng mga queens nila. And then, nakita naman ninyo, kahit naman ang Miss Grand, ang dami din ginagawa ngayon. Tapos, ayan nga, si Pulgarit, si Vanessa, meron din mga ganap at bongga, di ba? Magkakaroon kagad ng MGI All-Stars. So, di ba? So, yon. Ay, nako, job well done. MGI. Pero ito ang sumunod na chika. Kagabi nga naganap na ang Man of the World. Maraming nagtatanong bakit wala daw si Thailand at saka si Panama dito sa competition ng MGI, ng Man of the World. Bakit hindi pumasok sa semifinals? Ano daw ba ang mali? Ang mali ay, hindi ko alam, baka maliit ang nota, charot. So, yun. Hindi ko alam. Kasi, syempre, may mga hurado naman. Hindi siguro sila nagustuhan ng hurado. Kung gwapo, ay gwapo naman to si Panama. Diyos ko, pet na bet ko talaga si Pana. Pero, kahapon nakita ko doon sa hindi pala siya masyado katangkadan. Oo. So, maliit lang si Panama. Kaya, parang feeling ko kaya hindi to pumasok kasi maliit lang. Charot. And then, ito naman si Thailand. In fairness, ang daming ugat-ugat dito sa sa puso. Nakakaloka yung mga ugat-ugat niya. Pero parang feeling ko naman gwapo naman to. Nakita ko naman siya dito. So, dapat kasi yung may ilalaban sila Hindi lang natuloy. Hindi ko alam kung ano na nangyari. Pero, so, ano man yung dahilan ng mga hurado kung bakit hindi nila napili si Thailand at saka si Panama, ay problema na nila yon. Nakakalungkot, pero wala tayong magagawa. This is a competition, diba? So, yun. So, better luck next time. Hindi siguro talaga nila swerte. Pero speaking of swerte, dahil sinuwerte ang Pilipinas kagabi ng masungkit ang titulo Man of the World. Anong chika mo dito, Mama Sam? Well, ang chika ko dyan ay congratulations. Congratulations, Philippines, dahil nakuha nga ni Oliver Eugene Kretz ang titulong Man of the World. Well, tulad nga ng sinasabi ko sa inyo, paulit-ulit dito sa vlog ko mismo, na ang pambato natin sa Man of the World, kahit naman hindi pa ito lumalaban noon, balikan nyo yung mga vlogs ko, sinasabi ko na sa inyo, malakas ang chance natin na manalo dito sa competition na Man of the World. Kasi naman, napakagwapo ng pambato natin at talaga namang masasabi kong may ibubuga sa competition na to. Diba? Sa totoo lang, kita naman natin yung kagwapuhan niya. Talagang meron talaga siyang ibubuga dahil in fairness sa kanya, napakagwapo, napakagaling at napakayami tignan, di ba? So, parang feeling ko, yung category na hinahanap ng Man of the World ay nandito kay Oliver. Kaya kahit maraming ng mga nagsidatingan ng mga gwapong lalaki from another country, parang feeling ko confident pa din ako na si Oliver ang makakakuha nito. Pero syempre tinitingnan din natin yung galawan katulad nga ni Panama kasi iba din ang kagwapuhan ni Panama. Ayan sa Ecuador. Nako, sa Ecuador maraming nagrereklamo kasi daw best answer daw sa Ecuador at para daw feeling daw nila dapat daw ang nanalo daw ay sa Ecuador. Kasi daw para daw lalaking lalaki talaga from head to foot. Ganon. Ako naman, masasabi ko naman, ganun talaga. May sinuswerte, may hindi sinuswerte. Minsan na tayong natalo dyan, naging first runner-up tayo kay Kenneth Cabungcal. At pinagbigyan natin, syempre, yung Latin country. So ngayon, wala naman sigurong masama kung ipapanalo nila si Oliver. Kasi parang feeling ko, si Oliver ay the best candidates for the Philippines this year, di ba? So parang feeling ko, deserve na deserve ni Oliver ang titulong Man of the World, di ba? And then doon naman sa top 5, Diyos ko, grabe, panalo ang top 5 nila, talagang ang gugwapo si Malaysia. Oh my God, I love Malaysia. Tapos nandiyan din si Chile, nako, ang yummy-yummy ni Chile. Tapos nandiyan nga sa Ecuador, di ba, na naging first runner-up. And then of course, Philippines, di ba, ang bongga, at saka si Mexico. Alam naman natin si Mexico na talagang gusto neto na manalo din dito at parang feeling ko maganda din talaga ipinakita ni Mexico
So, kung doon sa Miss Universe naging third runner-up tayo, binalik lang natin sa kanila kasi third runner-up din ang Mexico dito sa Pilipinas. Di ba? So, yun. So, quits. So, charot. Pero hindi. Nakita ko naman kasi talagang magaling. Magaling ang ipinakita din ni Mexico. Kaya yan nakaabot sa dulo ng competition. In fairness, etong batch na to ng Man of the World, ang daming gwapo talagang mga kandidato at masasabi ko, job well done, Man of the World. Keep it up. So, ipagpatuloy ninyo yan. Kasi, imagine ninyo, quality ang mga kandidato dito ngayong taon na to. Sana sa susunod na taon, ganyan din. And then, of course, kay Oliver, congratulations. Job well done. Dahil, naipanalo mo ang Pilipinas. Ito ang kauna-unahan na titulong nakuha natin dito sa Man of the World na si Oliver ang nakakuha. Well-deserved, di ba? At saka yung mga top 5, well-deserved din. Diyos ko Lord, paano yun? Top 5, naging lalaki mo lahat, no? Ay, nako, nakakaloka. Ang yayami. Tarot! So, yan. Nakakaloka. Ay, nako. Sabi ganun, ba't daw hindi daw nakapasok si Vietnam sa top 5? Okay lang yun. Oo, wala namang problema. Kumbaga parang abuso na rin, charot. So, yun. Parang feeling ko, ano ba, okay na yan. Pero hindi lang syempre si Oliver ang waging-wagi kagabi dahil syempre kagabi din ginawa din ang Miss Culture International 2026 kung saan ang nanalo ay from Australia. And then, of course, first runner-up, Philippines. So, konting-konti na lang. At take note guys, sa Indonesia to ginauna. At first runner-up na ang ating pambato na si Lena Kaylin Manuel. So, congratulations naman. Talagang iba talaga ang galing ng Pinay. Pero sayang, no? Kumbaga parang konti na lang panalo na. Pero si Australia kasi ang pinalag kagabi na mag-uwi ng titulong Miss Culture International 2026, di ba? So, better luck next time and job well done para sa naging pambato natin dito. At para naman sa sumunod na chika, eto nga, my gosh, pinag-uusapan at isa manalo, agree ka ba dito? Kamukha daw ni Miss Vietnam. To be honest, hindi. Parang feeling ko imitation. Imitation yung beauty ni Vietnam na maging Atisa manalo. Ako wala naman akong problema kay Vietnam. Maganda naman si Vietnam pero hindi ko alam kung bakit laging sinasabi kamukha daw siya ni Atisa manalo. Pero sa totoo lang, pag nakita mo silang dalawa, ang layo nilang dalawa. Syempre maganda si Atisa, Diyosa. Ito naman si Vietnam, siguro inspiration niya si Atisa. So super copy siya sa mga makeup ni Atisa. Yung mga hairstyle, makeup, siguro idol niya si Atisa Manalo. Wala namang masama kung gusto niya maging Atisa Manalo. Kaso, imitation ang magiging dating niya. So, yun yung dating sa akin. Sabi ko nga, kamukha ni Atisa, ang ganda-ganda ni Atisa. Baka yung orahan, yung ginagaya niya yung peg. Pinipeg niya Atisa Manalo. So, yun. Wala akong magagawa kung gusto niya ipeg. Maputi naman siya. Pero, syempre, iba pa rin yung ganda ni Atisa. Pag nakita mo si Atisa, sobrang wow. Pag ito nakita mo, parang, nakakaloka. But I love this Vietnam, ha. Mabait siya at in fairness naman sa kanya, ginawa niya yung best niya. Kaya wala akong masabi din. At tahimik lang si Miss Vietnam kasi wala naman siya idadaldal. Ito yung elegante. Alam niyo sa totoo lang guys, sa mga queens, ayoko talaga yung after na matalo kayo, ang dami niyong sinasabi. Kahit sabihin pa natin ay feeling ninyo na daya kayo, feeling ninyo na agrabyado kayo, keep talaga, silent better. Hindi nyo kailangan kumuda, kasi dito din parang pinapatunayan na lang din ninyo sa organization na parang kung makuda kayo na kung ano-ano sinasabi ninyo, ang ending, kaya hindi ko yung pinanalo, di ba ha? So yun, so kaya tuwa-tuwa ako kay Vietnam, kahit second runner-up siya, laki nung nagastos nila, parang, ano mo yun, lumaban lang sila, wala silang
wala silang reklamo. So, congratulations sa Vietnam, 'di ba? At eto nga, Vietnam host daw ngayong taon na to. Syempre, April Smith at Bella Ismael parehas lalaban sa Vietnam. Hindi naman na to bago sa atin kasi yung kandidata natin noong last year sa Miss Charm at saka sa Miss Cosmo ay sa Vietnam lumaban. At ayun na, naka first runner-up tayo sa Vietnam. And then sa Charm naman ay hindi tayo sinuwerte. So ngayong taon na to, let's see, nagsabay din yan nung December. So ngayong taon na to, tingnan natin kung ang pambato ba natin ay papalo ng bonggang-bongga hanggang sa dulo ng kompetisyon. So Bella Ismael, syempre excited tayong lahat dahil alam naman natin si Bella Ismael yan. And then of course, syempre kay April Smith na talagang ready din para sa laban niya dito sa Miss Charm. So tingnan natin this year kung papalo tayo. Alam nyo guys, kasi pag Vietnam pageant, totoo lang, wala akong tiwala. Never tayong manalo-nalo dyan. Siguro first runner-up, ayun, katulad nung nakaraan taon. But let's see this year kung ibibigay sa atin ang corona na galing sa Vietnam. So yon, sa Indonesia may tiwala pa ako. Sa Vietnam, nako po, good luck sa atin dyan. But wish all the best syempre sa pambato natin na si Bella Ismael at saka syempre, eto nga si April Smith na malapit na rin mag-compete this coming end of the year dito sa Vietnam. So guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre maraming salamat po sa inyong lahat sa love and support na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa nakaka-follow at nakaka-subscribe. Baka naman, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.